Sabi po ng John 15 verse 10 to 11, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Verse 11, these things I have spoken to you. Mga bagay na ito'y sinabi ko sa inyo, that my joy may remain in you and that your joy may be full. Sa mundong ito, wala po tayong tunay na kagalakang makukuha. Ang tunay na kagalakan ay manggagaling lamang sa ating Panginoong Hesus. Huwag kang maghanap ng kagalakan sa alak. Huwag kang maghanap ng kagalakan sa sugal. You will destroy the joy, not just your joy, but the joy of your family. Kasi nasabi po dito, I have spoken this to you. Sumunod kayo sa akin at sinabi ko to sa inyo, parang aking kagalakan ay manatili sa inyo. At ang inyong kagalakan ay maging kumpleto. Let's open our Bibles in Luke chapter 2 verse 8 to 15. I will read from the New Living Translation. Sabi po dito, that night, there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. Suddenly, an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. They were terrified, but the angel reassured them. Don't be afraid, he said. I bring you good news that will bring great joy to all people. The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David. And you will recognize him by this sign. You will find a baby wrapped snugly in strips of cloth lying in a manger. Suddenly, the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven, praising God and saying, glory to the God in highest heaven, and peace on earth to those with whom God is pleased. Verse 15, when the angels had returned to heaven, the shepherds said to each other, let's go to Bethlehem. Let's see this thing that has happened, which the Lord has told us about. And the Lord has blessed the reading of His word. Sige po, makakaupo na muli po tayo. Napagpala po ba tayo sa salita ng Diyos? Lagi pong kino-quote ang ating pong verse na nabasa kapag po magpapasko, sapagkat napakahalaga pong alalahanin kung paano po ba talaga napunta. No po, paano po ba talaga nakapunta dito po sa lupa o dito po sa earth ang ating Panginoong Jesus. No po, He is the God. No po, kasama po siya o nandun po siya sa kalangitan, but the Lord made the way that the Word, who is our Lord Jesus, who is our God, became flesh. And this Word that became flesh dwelt among us. At alam niyo po, kung meron mang pong isang bagay na lagi kong maaalala kapag po Kapaskuhan, isa lamang po yun. Ang Kapaskuhan po'y masaya. Mag-agree po ba kayo doon? Ang Pasko po'y masaya. Makikita niyo po sa daanan, sa mga, ang tawag dito, sa mga malls, sa mga, tinatawag na commercial CBD, commercial-based district or something, commercial district, na talagang nagliliwanag, lalo na sa gabi, na nagpapahayag po ng kasiyahan. Pero ang tanong po, saan po ba talaga nagmumula ang tunay na kagalakan? Saan po ba totoong nagmumula ang tunay na kasiyahan? Ito po ba ay nanggagaling sa magagarbong bagay? Ito po ba ay nanggagaling sa kasiyahan? Ito po ba ay nanggagaling kapag ang inyong Noche Buena ay kumpleto, may hamon, may keso, ano pa ba, may spaghetti? Di ba po, minsan sasabihin na isang bata, ay, hindi masaya ang Pasko kasi walang spaghetti, no? Kulang ang Pasko kasi walang spaghetti. Kulang daw ang Pasko pag walang hamon. Ang mahal na po niya, no? Pero hindi po yun ang batayan ng Bible, ng tunay pong Kapaskuhan at tunay na kagalakan. Kaya po ngayong umaga, susundan ko lamang po yung ating theme for the month. Celebrate Jesus, celebrate revival, reviving joy from Jesus' birth. There is what we call a reviving joy. Meron pong kagalakan na nanggagaling mula po sa pagkakaalam na si Jesus ay naipanganak. At dapat po bilang isang Kristiyano, wag na wag po natin itong makakalimutan. Can I hear an amen? Kasi po alam nyo, ang Pasko ngayon tinatawag ko pong commercialized. Po, ang Pasko, parang, di ba po pag maglalagay po ng Merry Christmas, nagiging Merry Xmas.
No, nawala na si Jesus na ekis na. Samantalang siya po yung first word of Christmas, Christ. Pero dahil sa shortcut na, because Christmas has been commercialized, meaning ito'y tungkol sa mga 12-12. Ayan. Alam nyo na po yun, no? Kasi pag Pasko, maraming bilihan ng regalo, kaya samantalahin ng 12-12. Samantalahin ng sale. Kahapon po ba? Oo, kahapon nagpunta akong Robinsons. Talagang napakadaming tao at puro pula. Ano pong ibig sabihin? Daming sale. Kasi sa panahon po ngayon, marami pong taong bumibili ng regalo. Wala naman pong masama doon. Pero alam nyo po, ang true essence of Christmas is never about ourselves. It is truly about Jesus. Amen. Andyan po ba kayo? It is about Jesus. Sabihin nyo nga po, it is Christmas. It's about Jesus. Sabi mo sa iyong katabi, ang Kapaskuhan ay tungkol kay Kristo. Siya po ang sentro ng Kapaskuhan. Wala pong bagay, tao. Hindi po si ho, 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 Merry Christmas. Hindi po siya ang sentro ng Kapaskuhan, kundi ang sentro po ng Kapaskuhan ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya nasabi ko po dyan in the introduction, the birth of Jesus is an event to be celebrated because of its great impact to the lives of people on earth and now and in the future. It is an event, an important event in the lives of people who know Him. Hindi lang ito basta isang birthday. Hindi lang to basta isang pagdiriwang. Pero ito po'y napakahalaga. It is actually a holy event that we should celebrate. Sister ko, nagse-celebrate naman kami. Meron namang kaming pagkain. Okay, maganda po yung nagsasama-sama ang pamilya. Pero ang tunay pong pagse-celebrate ng tunay na Kapaskuhan ay naroroon po si Jesus sa gitna ng Kapaskuhang iyon. Kasi kahit po tayo'y mag-celebrate, pero pagpunta po natin sa ating pong, sige, nag-gather ang family, pero inis ako dyan eh. Yoko yan. Asan po ang Kapaskuhan? Di po ba? Hindi na lang ako pupunta sa gathering ng family kasi hindi ko gusto yung kamag-anak natin yun. Nasaan na po ang Kapaskuhan sa gitna nung kung ang totoong Kapaskuhan ay si Kristo? Because Christmas, it is beyond earthly gifts and festivities. Balikan po natin ng konti yung verse po na ating binasa. Nung in-announce po ang birth of Jesus, may 3 pong important things na makikita po natin doon sa verses po na binasa natin. No po, bago po tayo pumunta doon, gusto ko lang pong establish yung context na ang tunay pong Kapaskuhan, ang tunay pong kagalakan ay nagmumula po sa ating Panginoong Hesus. Kahit walang laman ang wallet mo, kahit di ka makakuha ng malaking aginaldo sa iyong ninong, sa iyong tito, tuloy ang Pasko. Sapagkat ang tunay na Pasko at ang tunay na kagalakang nagmumula sa Pasko ay nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Nung in-announce po si Jesus, dito po sa ating nabasa in Luke chapter 2, sabi po dito, may 3 bagay tayong mapapansin. Una, basahin po natin. Sabi dito in verse 8, that night, there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. Meron daw pong mga pastol na nagbabantay sa kanilang mga tupa. At ng mga oras na ito, bigla pong dumating ang anghel ng Diyos at nakita ang kariktan, kaluwalhatian ng Panginoon. At itong mga shepherd na to ay natakot. Titigil muna po ako doon. Isa pong makikita nating napaka-importanting revelation sa Bible ng Kapaskuhan, nagpahayag po ang Diyos sa mga pastol, the shepherds. However, ito pong mga shepherds na ito, sa panahon po noon, they are outcasts. Ano po yung outcast? Hindi po kasali sa lipunan. Tagalabas, hindi pwedeng pumasok basta-basta sa city kasi sila ay madudumi. Sila ay hindi malinis, so kailangan mag-cleansing muna sila. Dahil sa klase ng kanilang trabaho, sila ay madumi, kaya sila ay tinawag na outcast. Kaya sila po ay nasa labas, nasa fields. At sabi po nung aking nabasa, maaari ang mga inaalagaan po
ng mga pastol na ito, yung mga tupa na inaalay po sa temple. Kaya talaga po, ika nga sa Bible, they're ceremonially unclean. Kasi po sila po yung, kumbaga, nadudungisan, baka sila rin po yung nagkakatay. No po? Kaya they were outcasts. Pero nakakatuwang malaman na kahit sila po'y outcast, sa kanila po nagpahayag, isa sa mga unang nagpahayag ng pagdating ng tagapagligtas. Amen? Amen? Para pag-iisipin nyo, bakit sa kanila? Bakit hindi sa mga priest? Bakit hindi sa hari? Di ba di ba po kapag sa isang bayan, pupunta ang prime minister, kunwari, ng England, sa Pilipinas, kanino po ba sasabihin? Sa barangay tanod po ba? Di po ba hindi? Sino po sasabihin kapag galing po doon? Ang Prime Minister ay pupunta sa Pilipinas, Prime Minister ng England, o ang hari ng England ay pupunta sa Pilipinas, kanino po sinasabi? Sa presidente. Nandyan po tayo. Or doon sa kanyang gabinete o Department of Foreign Affairs, kung sino man po yung nagmamanage noon. Pero ang pagdating po ni Jesus dito sa lupa, ipinahayag ng isang anghel sa mga shepherds, sa mga pastol. Tandaan niyo po yan kasi napakahalaga po. Dahil nakaka-relate po tayo sa buhay ng mga shepherds na ito. Pangalawa po, sabi po doon sa ating nabasa, na sabi ng anghel, huwag kayong matakot. May mabuti akong balita na magbibigay kagalakan sa lahat ng tao. Ang mabuting balitang ito ay kumbaga para sa lahat, sapagkat ang tagapagligtas, oo. Kaya gusto ko po itong NLT version. Sabi niya, the Savior, yes, the Messiah, the Lord. Kaya medyo exclamation point po kasi, kaya medyo malakas po ang aking boses. The Savior, yes, the Messiah, the Lord has been born today in Bethlehem, the city of David. At sabi po ng anghel na yon, malalaman nyo na siya ang hari, siya ang tagapagligtas. Marirecognize nyo siya, makikilala nyo siya, sapagkat ang sign, makakakita kayo ng isang baby na nakabalot na mabuti sa isang tela at nakahiga sa isang manger. Manger. Ano po yung strips of cloth? Nilagay ko po dyan, kung si Jesus ay tunay na tagapagligtas, bakit hindi kaya siya dumating dito sa mundong ito na nakarobe, parang isang hari? No po? But He came to this world, nakabalot in pieces of cloth, meaning, siya po'y naipanganak katulad natin. Nandyan po tayo. Hindi po siya ipinanganak. Meron po bang pinanganak dito pag ipinanganak, nakasuot na ng jacket? Wala po, di ba? Naked did we came to the world, sabi ng Bible. Amen? Wala pong dumating dito sa mundo na kapag panganak, may hikaw na. Siguro kahit po magkaroon ng ganong technology, pwede ho ba na dapat nasa tiyan pa lang yung anak ko, pwede bang hikawan nyo na? Siguro posible po yun, Kasi magkakaroon ng mga infection and all. So pag talagang paglabas po ng isang bata, wala siya. He has nothing. At ipinakita po ng ating Panginoon na sa kanyang paglabas dito sa lupang ito, bumunta siya dito as if He is one of us. He has nothing. Nandyan po tayo. At ang pinakamagandang ekspresyon ng kanyang pagdating, hindi siya dumating sa loob ng isang palasyo. Ano pong sabi ng Bible? He's snugly, a baby wrapped snugly in strips of cloth lying in a manger. Sabi niya po, manger. Alam niyo po ba yung manger? Ano po yung sabsaban? Ayan, good question, Ayan. Ang manger po, o ang sinasabi po sa English, it's a feeding trough for horses and cattle. Kainan. Doon po nilalagay ang, anong tawag doon? Ang pagkain ng dayami. Doon po kinalagay ang pagkain ng kabayo at ng mga baka. Kaya po nung minsan nagturo si Pas dito, maalala nyo po, nasa loob po nung lugar na yon, kung saan si Jesus ipinanganak, mabaho, madilim, at madumi. Kasi lagayan po siya ng mga hayop, at doon kung saan siya pinanganak, siguro walang makitang kama Hindi sa kama, hindi sa king-size bed pinanganak si Jesus. Jesus was placed in a manger. Kainan
ng mga hayop. Ano pong ibig sabihin nito? No po, ang announcement po ng pagkapanganak ng ating Panginoong Jesus is a revelation of God's grace to mankind. Why? Because here God showed that by Jesus or through Jesus, nakikirelate ang Panginoon sa atin. Ano ibig ko pong sabihin? We are like the shepherds who are outcasts. Can I hear an amen? Sabihin niyo, paano ako naging outcast? Alam niyo po, nung nagkasala po si Adan at Eva, naalala niyo po yung ginawa ng Panginoon? Nung siya po'y sila'y nagkasala sa Genesis chapter 3, sila po'y nakatira sa loob ng Garden of Eden. Holding hands siguro, no? Naglalakad with Jesus, with the Father, side by side, nakikipag-usap. Pero nung nagkasala po si Adan at Eva, ano pong nangyari? Sila po ay napaalis sa loob ng Garden of Eden. In a way, they become outcasts from the presence of God. And like these shepherds, we are like them. Napalayo sa Panginoon, whether kayo hindi pa nakakakilala sa Lord, or nakakilala na at nanlamig at napalayo sa kanyang presensya, we all share the same experience katulad po ng mga shepherd na ito. Isa pa pong revelation na nakita ko po dito is that the revelation that joy comes not from earthly things, but from Jesus who came to this world in humility. Ano pong makikita po natin dito? Bakit ko po nasabi yon? Nung inanunsyo po ng anghel na ang tagapagligtas ay dumating na, ano pong nangyari? Sabi po dyan ng verse 13, suddenly, the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven. Ano pong ibig sabihin? Nagbabaan ang mga anghel. Armies of heaven. Ibig sabihin, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, marami. Nagbaba ng mga anghel sa lupa na sumasamba sa Diyos at sinasabing, glory to God in highest heaven and peace on earth to those with whom God is pleased. Kaya makikita po natin dito na puno ng kagalakan, ng kasiyahan, ng kapaligiran, ng pag-anunsyo ng pagdating ng ating tagapagligtas. Bagamat hindi po siya dumating ng tinotrompetan, tantararan, tarararan, di ganon, ano? O parang, hear ye, let us welcome the mighty King, hindi ganon. Pero sino po ang nag-honor sa kanya, sa kanyang pagdating dito sa lupa? Ang mga anghel sa kalangitan. Na sa kanyang pagdating na puno ng kagalakan, I believe na puno po ng kagalakan ang mga shepherds na ito. At nung nakita nila ang Panginoong Jesus, doon nila naranasan, wow, katulad ko rin siya. Shepherd ako, outcast, pero itong aking tagapagligtas, nakarelate ako. Sapagkat hindi siya dumating sa anong tawag dito, sa mansyon, hindi siya dumating sa castle, na kung saan mahirap pumasok ang shepherd. Dumating siya sa isang manger kung saan pwede ko siyang maabot. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ano pong sinasabi ng ang papaskuhan po talaga, hindi po ito tungkol sa mararangyang bagay. Kasi kung ganun po ang kapaskuhan, di dapat si Jesus na nangunang nagbigay ng example. Pero hindi po eh. He showed us that we can be joyful even if we have little. Pwede po tayong maging masaya kahit meron tayong konti. Kahit konti lang yan, pwede nating pasalamatan ng Panginoon. Sabi po dito, ano po ba ang tunay na joy? Sabihin nyo nga po, joy. J-O-Y, no po? Sino po ba dito ang may pangalang Joy? Joy in the Bible. What does joy in the Bible means? Sabi po dyan, nakuha ko po to sa isang turo natin sa fruits of the Holy Spirit. Pinaalala ng Panginoon sa akin, nananalangin ako. Sabi ko, Lord, ano bang bibigay kong example o meaning? Pinaalala niya po sa akin ang teaching na ito. Joy in the Bible means, while the world wants us to be happy, kasi daw po ang happy is associated with happening. Pag may happening, happy. Nandyan po ba tayo? Diba? Pero pag walang happening, wala nang happy. No, lungkot ko na, dito lang ako sa bahay, wala man lang bumabati sa akin, wala man lang text, wala man lang nagmamahal.
Uy, nakaka-relate ba kayo? Ba't kayo tahimik? Di po ba? Parang ganon, ano? Pero hindi po ganon ang tunay na joy. Hindi po happy lang. Ang tunay po na joy, sabi dito, is that God wants us to have joy. Gusto po ng Panginoon magkaroon tayo ng tunay na kagalakan. At ang tunay na kagalakan ay hindi lamang po emosyon. No? It is a characteristic of a Christian because joy is a fruit of the Spirit. Bunga ng Santong Spirito. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Pangalawa po, love muna una. Pangalawa, joy. Ano po bang nakapagpupuno sa puso ng tao? Bakit siya nagkakaroon ng joy? Sapagkat mahal siya ng Diyos. Kapag kinuha po natin ang tunay na joy sa kung saan, ay hindi po tayo mapupuno. Kaya nung nakita po ng mga shepherds, nung dineclare nila, sabi ng angel, declare that this thing that will happen, the coming of the Savior will bring great joy to all people. It is a good news, good tidings to all men. At naranasan po ito ng mga shepherd nung namit nila si Jesus. Totoo po yan kasi sabi po rito sa Psalm 16 verse 11, "You will show me the way of life, granting me the joy of your presence." Sabi nga po natin, joy of your presence. Presensya mo lang, Lord, sapat na. Diba, minsan sabihin natin, uy, sorry, pasensya na, wala kaming nadalang regalo. Diba, sasabihin natin sa mga bisita natin, okay lang yung walang regalo, presensya mo'y sapat na. Lalo na po sa Panginoong Jesus. Presensya po ng Panginoon sapat na. And the pleasures of living with you forever, sabi ng psalmist. The joy, granting me the joy of your presence. Naranasan mo na ba ito? Kung hindi mo pa ito naranasan today, let us desire. Lord, gusto ko maranasan yung sinasabi niya. Yung kagalakang maranasan ang presensya mo sa aking buhay. Yung maging masaya ako. Baka matagal ka nang malungkot, tingnan mo yung katabi. Matagal na ba yung malungkot? Tingnan mo po. Pag ang mukha niyan ay nakasibangot, baka. Pag ang kanyang mga kilay ay nakasulungat na, baka. No po? Sige, tingnan mo ulit. Nahiya ka tingnan. Nanghiya po tayong tingnan eh. O, tingnan niyo po. Mukha po ba yung, pagod na? No po? Totoo po yun. Maaari po sa laban ng buhay tayo napapagod. Pero despite that, the Lord wants you to have joy. Hindi joy na paimbabaw, hindi kagalakang mababaw, kundi kagalakang nagmumula sa iyong kaibuturan ng puso. Na kahit ang laman ng iyong pitaka ay 50 pesos na lang o 20 pesos na lang pag uwi mo. Bukas hindi mo na alam kung may kakainin pa kayo. Alam mo sa puso mo may joy kasi alam mo the Lord will provide. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Merong joy sa puso mo na kahit alam mong may sakit. Yung iyong mahal sa buhay, merong joy sa puso mo pa din na kaya mo pa rin tumawa, kahit mo pa rin makipagkwentuhan, makipag-sharean, kasi yung joy sa iyong puso, yun ang lumalabas. Sabi pa po dito, joy in the Bible, as long as you have accepted Jesus Christ, you will have joy in your heart that is not determined by your circumstances. Pag daw po tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas, tiyak po, magkakaroon po tayo ng kagalakan sa ating puso. Kaya hindi pa po tayo sure kung tinanggap natin siya, today let us decide to accept Him as Lord and personal Savior. Sapagkat siya lang ang makapagdudulot nito sa ating buhay. May tinatawag pong joy killers. Di ba may tinatawag na killjoy? Alam mo sa yung katabi, killjoy ka ba? Magkaiba po yun eh. Yung parang saya-saya, biglang papasok, tama na, killjoy naman to eh. Diba? Diba, nagkakasaya ka, nagtatawanan kayo. Kunyari, nagtitiktok kayo. Nagtitiktok kayo, kunwari. Tapos biglang pa, tama na, isara mo na yan. Killjoy naman to eh. Corny mo naman eh. Pero may tinatawag po sa Bible na joy killers. Yung nagsasap, yung ano bang tawag doon? Kumikitil, nagpipigil para tayo tunay na masaya. Huwag po kayong maniwala. Nasabihin nyo, halimbawa po, meron po akong kausap recently
na parang family po sila. At sabi po nung isa, ay wala na akong pakialam sa kanila. Masaya naman na sila. Sabi niyang ganun. Sabi kasi ayaw nila makipag-usap sa amin, kaya okay na, masaya naman na sila. Sabi ko, hindi sila totoong masaya. Ay hindi sis, sabi niya, pinakikita sa akin ng saya, nagtatawanan pa nga. Yun lang yung nakikita mo. Yun lang yung nakikita mo. Lalo na po ang Facebook, nakakapandaya po ito. Amen? Kala mo, nainggit ka na, ay, na-preempt ko na yung sasabihin ko. Sige, dadaanan ko na muna. So una, joy killers. Ano po yung unang joy killer? Unforgiveness. Hindi pagpapatawad. O sige, magkikita kami pero walang pansinan. Masaya ba yun? O sige, makikipagpansinan na lang ako pero yun na lang civil. Masaya ba yun? Hindi po, di ba? Bakit? Kasi may unforgiveness. Si Sister Con po, lagi ko po itong pinapatotoo, I experience na hindi magpatawad. I realize hindi lang pala 10 years. May kasyaran po kasi ako kahapon. Hindi ko po napatawad for many years ang isang napakahalagang tao sa buhay ko. For 12 years in fact. Dumating ako sa point na dinadaan-daanan ko siya. Hindi ko siya pinapansin. Mahalagang tao, napakahalagang tao sa buhay ko. Ang tanong, sa taon ba na yon? 10 taon, tinago ko siya sa puso ko. Ang tanong, masaya ba ako noon? Hindi. Hindi. Kahit sabi mo, tumatawa ko, maganda ang kita ko, may mga kaibigan ako, meron po akong mabuti ang Diyos eh. Kahit ganun ang ugali ko, nakapag-asawa po ako ng isang mabuting asawa. No po, hindi po napariwara ang buhay ko. Pero deep in my heart, meron akong unforgiveness. Hindi ko po mapatawad. Alam niyo po paano ko natetest? Hindi ko matingnan eh. Tapos pa magsasalita lang ng konti, inis ka na. Eh bakit ba? Ganun kagad. Wala namang ginagawa. Parang sinabi lang sa akin pwede bang kunin ko to? Eh di kunin mo. Parang ganun po ako noon. Na pag sinabi na, tutulungan kita dyan. Eh bakit mo ba ako tutulungan? Ayoko nga. Kasi galit. May bitterness. Nanganak po, kaya po in-slash ko yan kasi yung unforgiveness, joy killer yan. No, pinapatay niya ng kagalakan sa puso mo hanggat maging bitter ka na. Andyan po ba tayo? Hanggat lahat nire-resent mo na, ibig sabihin, lahat na lang nakakainis. Nadamay mo na yung kapitbahay mo. Nadamay mo na yung basurero na wala namang kasalanan. No, kasi puno ka ng bitterness. No, sa isang tao ka lang naman galit, nung dumaan yung basurero, bakit di mo kinuha yung basura? Ay, galit po, galit. Nagtataka yung mga tao, bakit ka ganun? Ako po, nagtataka ang mga tao, anong meron sa kanya? Nung nakilala ko po si Brother June, yung aking pong husband, ganun po ang estado ko. Pero sa biyaya ng Panginoon, napagtiyagaan niya ako. Until one day, siguro nananalangin po siya para sa akin, na-crack niya. Sabi niya, ito pala yung problema mo. Sabi niya, isang araw, sabi niya, gano'n, alam mo, panahon na. Sabi niya sa akin, nasa bahay kami noon, bagong lipat po kami doon sa bahay na tinitira namin ngayon. Which is what? 17 years ago. Sabi niya sa akin, siguro panahon na, ito na ang araw, magpatawad ka na. Sabi ko pa sa kanya, hindi mo napipilit ang pagpapatawad. Sabi ko sa kanya, hindi mo yan pwedeng pilitin, wag mo akong pilitin. Sabi ko sa kanya, gano'n. Sabi niya, pero sinasabi ng Lord, magpatawad ka na. Kalahating araw po kami, nag-uusap, nagpe-pray, iiyak. Bibigyan niya ako ng word of God. Pumunta ka na, makipag-ayos ka na. Hindi, ayoko. Kalahating araw yun. Kasi 10 taon ko po tinago eh. After that, because of the word of God, the Lord released me. And you know, it wasn't too late. That person that I love the most, I was able to serve. At wala akong regret kung kunin man na siya at wag naman Lord, in Jesus' name. Jesus' name, Lord, wag muna po. Alam ko mahaba po ang kanyang buhay. Pero pag dumating po yung time na siya'y kukunin na ng Lord. At matagal pa yon. Amen. Wala akong regret. Bakit? Kasi buong-buo na sa puso ko ang pagpapatawad. Amen. Palakpakan nga po natin ang Lord. Kaya ang tanong, meron po ba tayong forgiveness? May bitterness po ba tayo?
Ask God. Sabi ng Psalm, search me and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Lord, saliksikin mo ko at alamin mong puso ko. Bakit po ganon ang prayer ng psalmist? Kasi kahit tayo hindi natin alam kung anong nasa puso natin. Meron na pala tayong unforgiveness, hindi pa natin alam. Nalalaman lang natin siya pag biglang dumating yung sitwasyon na parang magsasnap ka. Biglang na lang, ay galit pa pala ako. Ay galit pa pala ako. Ay hindi pa pala ako okay. We have to settle that with the Lord. And that is a joy killer. Ano pa po? Una yan. Pangalawa, sabi ko mabilis ko lamang to dadaanan pero talagang si Lord po ang nagli-lead sa atin. Ano? Pangalawa pong isang joy killer, sasabi ko po sa inyo sa Facebook, comparison. Ang comparison, pag lagi kang nagko-compare, wala kang joy. Manakita mo sa Facebook, ay yung classmate ko nasa Amerika na. Buti pa sila, nagsusnow. Halika punta tayo sa ano. Mag-snow din tayo. Punta tayo sa, Star City. Makisnow din tayo kasi sila, tinan mo, nagsusnow. Dapat maranasan ng mga anak kong snow comparison. Nakita mo sa Facebook, yung kamag-anak mo, bumili ng bagong TV. Minsan naman kasi, bakit ba kailangan pang i-post eh? No po? No po? Kanya-kanya yan eh. Although hindi ko man sila ma-judge. Minsan po, kaya po magpo-post at papasalamat. Pero kanya-kanyang motive yan. Kung anong motive nila, bahala ang Lord. Na po, ikaw nakakita, ay buti pa sila may bagong TV. Yung TV namin, yung mataba pa. Naalala ko po noon, ang TV po namin, mataba pa. Sabi sa hindi naman kami naiinggit. Si Brother Jun lang, ang concern niya was, sabi niya, limited na kasing features. Pwede ba bumili na tayo ng bagong TV? Yung TV po namin yon, kinasal kami ng 2004, napalitan lang siya ng 2020. Oh, good luck naman, di ba? Parang dumaan na po ang ilang version ng flat TV. Yung TV po namin mataba pa rin. Sabi niya sa akin, kaya naman natin ito papalitan pag napaayos na natin yung bahay. Kaya nung napaayos po namin yung aming bahay, napalitan ng TV, tuwang-tuwa po siya. Bakit po? Hindi po tayo dapat na-move. Kasi meron sila. Oh, siya rin naman po ganun ang pananaw niya. Pero totoo po yan, dumarating yan sa buhay ng tao na nagko-compare ka. Pagkatapos mo mag-compare, maiinggit ka na. Yes? At yun ay joy killer. Bakit? Kasi minsan, may mga bagay ka nakikita hindi mo makakamtan. Andyan po ba tayo? Andyan po ba tayo? Anong gagawin natin? Hindi natin siya nakamtan, maiinggit na lang tayo. Buti pa sila. Buti pa siya. Ay, wala na. Hindi ka na talaga magiging masaya. Pangatlo po na joy killer is pride. Connected po yan sa unforgiveness eh. Pag may pride, hindi ko na po i-elaborate ang pride. Marami na po ako nasabi tungkol sa unforgiveness. Pride chicken. Kaya sabi daw po kinakain yun eh. Masarap po yun. Pride chicken. Kainin daw ang pride. Minsan po unaware tayo na meron po tayong pride. No po? Hindi po tayo bababa. Hindi. Panganay ako, ba't ako bababa? Amen? Siya ang panganay. Siya bumaba. Bunso ako eh. Hindi po ba? Ano po, tapos po yung pride, dahil siya po ay ating inaalagaan, nawawala ang joy. Hanggang sa mag-disobey na tayo sa Word of God. Hanggang sa hindi na natin sundin ang ating Panginoon. Ngayon, ang tanong, how do we revive joy? Lahat po ng sinabi ko po ay ilan lamang sa mga bagay na pwede pong isirain. O ano ba yung sap sa Tagalog? Isap. O wasakin. Or gusto kong sabihin, sipsipin. Hindi. Parang i-draw out. Higupin. Salamat ate. Higupin ang kagalakan sa ating puso. Lahat po yun. Kaya pag aware po tayong meron doon, magpa-revive tayo kay Lord. Lalo na ngayong Kapaskuhan. This is a season where we can be revived. Kaya nga po, celebrate Jesus, celebrate revival eh. There is revival ongoing in this world. Meron pong revival na nangyayari. At isa pong gustong i-revive ng Panginoon sa Kapaskuhan ay i-revive niya ang kagalakan sa puso ninyo. Sa puso nyo, sa puso ko, sa puso nating lahat. Sabihin mo nga sa iyong katabi, gusto ng Lord. Ma-revive tayo. Ng puno, ng buong kagalakan para sa Kanya.
Gusto po niya yun. Oh, kung matagal ka na pong nalungkot, nalugmok, let the Lord bring joy to your heart. So una, how do we revive joy? 3 bagay lang po dito. Una, Jesus is the greatest gift. How do we revive joy? In knowing that Jesus is the greatest gift. Lord, I have none. Lord, kulang, konti lang ang meron ko. Pero Lord, pag nasa akin si Kristo, I have everything. Amen. Pag kaya mo nang sabihin yon, siguro po medyo nakaangat ka na din sa iyong pananampalataya. Kulang man, konti man, pero basta si Kristo ay nasa aking puso, ako'y magagalak sapagkat siya lang ang nag-iisang regalo. Sabi po dyan, He is God's gift for all. Doon po sa verse 10 ng ating binasa, sabi po doon, wala po dyan sa slide, pero pwede mong balikan, Sister Shine, sa unang slide. Sabi po sa verse 10, sabi po ng angel, no, I bring you good news that will bring great joy to all people. This gift that the Lord has given us is God's gift for all. Hindi po ito namimili. Ito pong joy na gustong ibigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo, hindi po ito namimili. Hindi po pwedeng si Jesus pang ganito lang Hindi po. Si Jesus po ay para sa lahat. Natatanggap sa Kanya, ikaw man ay Muslim, ikaw man ay Buddhist, ikaw man ay taga-ibang relihiyon, ikaw man ay may relihiyon o wala, ikaw man ay atheist, anuman ang kalagayan mo sa buhay, siya ay regalo para sa lahat. Ang tanong, tatanggapin mo ba siya? It's one thing na may regalo. Andyan po tayo. Di po ba? Hindi mo makukuha ang isang regalo kung di mo tatanggapin. Andyan po ba tayo? Diba? Kung ang regalo nasa akin at para yun kay Sister Barbs at hindi niya tinatanggap, binigay ko sa kanya, hindi po, ayoko po tanggapin yan. Hindi niya makukuha yung regalo. Nakukuha niyo po? Kasi kailangan pong tanggapin yung regalo para ma-enjoy. Can I hear an amen? But unless we receive Jesus, we cannot receive the gift. Kaya po siguro pwede nating tanong, kaya pala wala akong joy. Kasi hindi ko pa tinatanggap talaga si Jesus sa puso ko Ako pa rin yung naghahari. Hindi ko pa siya talaga personal na nakikilala. Pero may kaparaanan ng Diyos kung gugustuhin po natin. Nasa sa atin po to invite Him, to receive Him as Lord and Savior. Jesus is the greatest gift. Why? Because He came to save us and give us eternal life. Wala na po sigurong gagandang regalo dito. Na pagkatapos ng buhay mo ito, maasahan mo po na susunod na buhay, hindi ka mapupunta sa impyerno. Pupunta ka sa kalangitan. Bakit? Kasi si Jesus ang nagligtas sa'yo. Diba sabi nung awit, that saved me. Sabi po, and rescued me. Just a moment there, you set me free. Bakit po mahalaga yung kapanganakan ni Jesus? Yun po yung hudyat. Ang kapanganakan po ni Jesus ay hudyat. Na siya'y mabubuhay sa mundong ito at mamamatay para sa ating pong mga kasalanan. Kaya mahalaga po yung birth of Jesus Kasi kung di po siya napanganak at di siya namatay, kung di po siya naipanganak at di siya nabuhay, walang mamamatay. Para sa kasalanan natin. Kawawa naman tayo. Bakit po? Kasi sigurado, diretso tayo sa impyerno. Pero praise God! Jesus was born. And because Jesus was born, God gave us the greatest gift that we will ever have. Yung pinakamagandang regalo, hindi niya mapapantayan ng magandang bahay. Siyempre, magandang makatanggap ng magandang bahay, magandang sasakyan. Pero kung ang buhay mo naman ay mapapariwara sa napakaganda mong bahay at sasakyan, kay Jesus ka na lang. Andyan po ba tayo? It follows Pag tama na yung heart mo kay Jesus, pag siya na lang yung naisin mo sa iyong buhay, alam niyo po, imposibleng hindi kayo hindi po imposibleng hindi kayo pagpalain ng Diyos. Hindi po imposibleng ibuhos niya at tuparin niya ang naisin ninyo na magkaroon po kayo ng magandang tirahan. Because God is faithful. He will bless us. Amen? Amen? Nung nakilala ko po si Jesus as Lord, bago ko po nakilala si Jesus as Lord and personal Savior, kami po yung nakatira sa San Andres. Ang bahay po namin ay sa likod po ng Jollibee. Na po, lumang-lumang bahay, hindi maipagawa kasi mahal.
at nagbabaha sa loob. Lagi ko po itong kinikwento at lagi kong pasasalamatan ng Panginoon sa kanyang biyaya. Nung hindi pa po namin kilala ang Panginoon, lagi pong baha. Pag umulan ng konti, baha sa labas, baha rin sa loob ng bahay namin. At wala na pong tubig sa labas, meron pa rin sa bahay namin. Ganun po kasalimuot yung buhay namin noon. Pero nung nakilala po namin si Lord Jesus as our Lord and personal Savior, binago niya yung buhay namin. Hindi po agad-agad, ganun pa rin po. For 20 years old po kasi ako, nakalis ako dyan sa San Andres. Nagsasalok kami ng tubig, may mga kapatiran, pumupunta sa bahay. Pagbaha, didalaw na yung ibang mga kapatiran natin doon. O Nay, sasabihin sa mother ko, Nay, baha dyan sa inyo? Oo nga eto na naman, magtatanggal na naman akong tubig. Pupunta po yung mga kapatiran. Sasabihin, sige Nay, tulungan ka Nay magtanggal ng tubig sa bahay mo. Siguro po, nakakilala kasi ako nagpunta po ako dito sa JIL San Marcelino, mga 15, 16. So, 4 na taon po yun. Na yung mga Christian, yung mga fellow Christians natin doon sa David sector, tinutulungan kami magtanggal ng tubig. Nung naka 20 years old po ako, napagpala po kami. 4 na taon po inintay pa, no? Kakapray ni Mama, kakapray. Binigyan siya ng Lord ng pagkakataong makabili ng bahay sa Binyan. Low-cost housing, mababa lang. At simula po noon, nakalipat po kami doon, iniwan na namin yung bahay namin. Diyan, alam niyo po isang greatest gift for 47 na po ako ngayon, 27 years. Hindi na po nag-iimis ng tubig ang nanay ko. Si Mama sa bahay. 27 years, gumraduate na siya sa pagtanggal ng tubig sa bahay. Bakit? Hindi po dahil sa sipag lang at tiyaga. Nangyari yon dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Why? Because when Jesus comes to our lives are changed. When Jesus comes to our life, our joy is revived. Pinirevive niya yung kagalakan, nire-revive niya lahat, ang pag-asa, ang kinabukasan, inaayos niya ang lahat sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan. Kaya sabi po dito sa Ephesians chapter 2 verse 8, For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Tayo po'y naligtas, hindi sa ating ganang sarili para hindi po tayo makapagmalaki sa Kanya. Lord, naligtas ako dahil sa gawa ko, Hindi po. Naligtas po tayo dahil sa Kanyang mayamang biyaya. Napagpala po ang buhay na ito. Napagpala po ang maraming buhay dito po sa BTC. Hindi po lamang dahil sa kanilang sariling tiyaga. Dahil po sa biyaya at habag ng makapangyarihang Diyos. Amen? Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi pa po dito sa 1 John chapter 5 verse 11, And this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in His Son. Ang eternal life na ito, nasa Kanyang anak. Kaya po doon sa pang-4 na point, that Jesus is the greatest gift. He is the joy of our salvation. Sabihin nyo nga po, joy of our salvation. Ano pong ibig sabihin nun? Nung tayo po'y nakakilala kay Lord as nakilala kay Lord as our personal Lord and Savior, at kung tunay po tayong nakakilala, mayroon pong joy yan. Yung tipong joy na parang hindi ka mapakaling joy. Na parang, Lord, ang galagala ko, parang lahat masaya, lahat nag-flow, lahat. Pag pupunta ka at kakanta ka sa church, masayang-masaya ka. Kasi may tinatawag pong joy of our salvation. At kahit na tayo po ay gumagalaw sa buhay na ito, nandyan yan. Pero dahil po sa maraming pagsubok ng buhay, ang joy of our salvation ay minsang nalulumbay. Ang joy of our salvation ay minsan pong bumababa. No po? Kaya sabi po ng psalmist in Psalm 51 verse 12, Restore to me the joy of your salvation. Si David po ang nagsulat ng mga words na ito, to restore the joy of your salvation. Sandali lamang po, excuse me. Sige po, sorry po, advertisement lang. The joy of our salvation.
Na po. Ito pong joy of our salvation, pinahayag po to ni David, King David. Ano po nangyari? Bakit po siya nalumbay? Bakit po ba siya nawala ng joy? Si David po ay isang hari na mababasa po natin in 1 Samuel sa Old Testament. Isa po siya sa pangalawang hari na naitalaga doon po sa bayang Israel. At nung panahon po na yon, na sa kanya pong journey, siya po'y nagkasala. Si David po'y tinawag a man after God's own heart. Pero dahil po sa kasalanan, no po, nagkasala po siya, nagkaroon po siya ng pagkakasalang murder at adultery. No po. At ano pong nangyari? Dahil po doon siya ay naparusahan ng Diyos. Kaya naisulat po niya ang Psalm 51. Sabi niya, Panginoon, create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit. Cast me not away from your presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of your salvation. Alam mo po, nung binabasa ko ito, nagrema po siya sa aking puso. Kaya makikita niyo po dyan yung your. Sabi niyo po, joy of your salvation. Po, yung your po ay nakakapital Y. Ibig sabihin, yung kagalakan po na nanggagaling sa pagliligtas ng ating Diyos. Yun po yung gusto niyang maranasan. The joy of your salvation. Kasi po yung pagliligtas po ng ating Panginoon, may tunay pong kagalakan doon. Kaya pag tayo po'y nalulugmok, nadadown, Lord, manalangin tayo, Lord, give me the joy of your salvation. Paalala mo sa akin, Lord. Di ko na kayo patataasin ng kamay. Pero meron po ba ditong nalulumbay? Meron po bang pumunta dito? Alam mo sis, down talaga ako. Sa totoo lang, malungkot ako. Let the Lord comfort you by the joy of your salvation. Nabibigatan ka ba sa dami ng problema? Nabibigatan ka pa na parang ikaw mismo helpless, wala kang magawa sa problema nyo? Let the Lord encourage you this morning. And make Jesus, gawin po natin si Jesus to be a gift that we will receive this Christmas. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Pangalawa, how do we revive joy? Pangalawa, open up our hearts to the Lord's amazing works. Buksan po natin ang ating puso. Sabihin po natin, open up. Ano pong bubuksan natin? Our hearts. Ano pong makikita natin dito po sa kwento ng binasa natin kanina? Ito pong mga shepherds, nung sinabi po sa kanila na naipanganak na nga ang tagapagligtas. Ano pong sabi nila? Dito po sa verse 15, sabi nila, when the angels had returned to heaven, the shepherds said to each other, let's go to Bethlehem. Sabi niya, halika, punta tayo sa Bethlehem. Sabi ng mga shepherd, punta tayo sa Bethlehem. Tingnan natin itong bagay na to na nangyari. Tingnan natin anong nangyari na sinabi ng Panginoon sa atin. Alam niyo po, kaya po napuno ng kagalakan ang mga shepherds kasi hindi po sila nagmatigas. Nag-open up po sila. Inopen nila ang puso nila doon sa sinabi lang ng anghel, na amazing works ng Lord. Minsan mahirap po tayong paniwalain. Ano ba, sabihin natin, halika punta tayo sa church, pagpapalain tayo doon. Kailangan po pagpunta natin ng church para maranasan po natin ang kanyang pagkilos, kailangan po nating i-open ang ating puso. Sister Con, paano yun? When we go to church, let's be expectant. Ito pong mga, shepherds, they were expectant. Ano expectant? Pagpunta ko sa church, may panalangin ako, Lord. Pagpunta ko sa church, manalangin ako sa iyo, nasamahan mo ko. Lord, mag-reveal ka ng iyong salita. Bigyan mo ako ng kapayapaan, bigyan mo ako ng kagalakan. May matutunan ako na magbibigay ng kagalakan sa puso ko. Open up, be expectant. Be expectant. Katulad ng mga shepherds na ito. Ano pa po? Be hopeful. Ano po? Be hopeful. Tayo po'y maging hopeful. At sabihin po natin na, aasa ko, Lord, ni gagawin ka. Alam niyo po, mahirap umasa sa tao. Kinahiran, amen. Amen? Mahirap po umasa.
Pag sa tao po tayo umasa, ay wala pong mangyayari. Amen? Nalala ko po itong isang kausap ko, na sabi ko sa kanya, kaya po nasistill yung joy, kasi hindi siya nag-open up. Sabi niyang ganon, kapag ako naman yung gumawa ng action, sabi niya, anong gagawin ko pag tinext ko, hindi sumasagot? Nakikipagbati na nga ako, ayaw pa sumagot. Sabi niyang ganon, di mag-text ka lang, huwag kang mag-expect ng return. Mag-expect ka at umasa ka sa Diyos. Yung sinasabi ko po ritong be expectant, not sa tao. Kasi pag nag-expect po tayo sa tao, sorry po to say, kulang din po sila. Di ba po? Kapwa-tao nyo, tayo po, kulang po eh. Pero kapag nag-expect po tayo sa Lord, sige Lord, isesend ko tong text na to. Panginoon, bahala ka na. Patuloy lang, patuloy lang. Ang sabot niya sa akin, ang totoo niyan, kaya hindi ko kayang i-text kasi hindi pa ako handa. May pride pa. Di ba po? Joy killer ang pride. Imbis na dapat nag-e-enjoy na kayo. Imbis na dapat textmates na kayo, pero dahil may pride, di mo ma-text. Minsan di mo lang alam, yun lang pala iniintay. Makamusta? Meron po akong recent experience na, hindi po siguro recent, 2 years or a few years ago, na meron po akong isang kaibigan na hindi ko na po masyadong nate-text. Kasi po, may pinagawa po siya sa akin, tapos hindi ko siya nasagot. So kala ko po, nagdamdam na. Hindi na nagte-text and all, biglang may nangyari sa kanyang pamilya. At nung sinasabi niya sa akin, biglang napatext siya. Basta parang sabi ko, Lord, I'll just be expectant. Nagpe-pray lang po, pinagpe-pray lang pong tuloy-tuloy. Biglang one day nag-text siya. Sabi niya, Con, pwede mo ba ako pag-pray? Meron akong pagsubok sa buhay. Alam niyo po, sobrang galak ng puso ko. Ay, naalala pa rin pala niya ako. Hindi pala siya galit. Kung sana tinext ko lang siya, edi sana hindi ako naging malungkot. Na iniisip ko, siguro galit siya. Siguro, text lang pala eh. Nung tinext niya ako, edi, okay na. Sabi ko sa kanya, uy, my friend, sabi ko, kala ko galit ka sa akin kasi hindi ako magagalit sa'yo. Sabi niya, ikaw lang, kaibigan, pinagkakatiwalaan ko nito. I didn't know. Pero yung tingnan nyo, joy killer po talaga yung pride. Amen? Joy killer talaga siya eh. Pero sinasabi ng Panginoon, let's just open up our hearts and expect from the Lord. Open up and be hopeful. Ano pa po? Sabi po dito, let us be thankful. Tingnan niyo po yung ginawa ng mga shepherds in Luke chapter 2 verse 20. When they saw Jesus, no, pagkatapos po nilang makita si Jesus, bumalik sila, sabi, the shepherds went back to their flocks, glorifying and praising God for all they had heard and seen. It was just as the angel had told them. Ano pong sabi? They were glorifying and praising God. This glorifying and praising is a sign of thanksgiving. Bumalik sila sa kanilang mga pastol na masaya. Siguro nag-uusap-usap, ang galing, no? Sama-sama, na-imagine ko lang po, habang sila naglalakad pabalik sa kanilang mga pastol, grabe, si Jesus, ang matagal nang pinangako sa Bible, ay andito na. Nakita na natin siya. Di po ba siguro ganon? Nandyan po ba kayo? Paano di kayo excited? Di po ba pag nakakita kayo, ba nakikita nyo kunwari? Tanungin ko kayo, sino po yung artistang gusto nyong makita ngayon? Wala. Pero di ba pag nakita nyo, mayroon kayong nakita. Halimbawa, nakita nyo si Marian Rivera. Imposible hindi kayo maka-isyoso, ay si Marian ba yan? Si Marian? Talaga po ba? Hindi kayo curious. Kung sasabihin ko sa inyo ngayon, dadaan si Marian Rivera mamaya dyan sa labas. Imposibleng hindi po natin isip, ay si Marian, ano ba itsura noon? Di po ba? O kaya kung ang dadaan dyan ay Katniel. O kunwari, si Catherine at si Daniel. Alam natin yung balita. Teka nga, tingnan natin, totoo ba ang balita? Titingnan natin, ano? Ganon din po sila. Nung nakita nila si Jesus, imagine, the King of Kings and Lord of Lords, pinapahayag. Bago pa sila nabuhay, naririnig na nila, darating ang tagapagligtas at nakita nila face to face. Ano kaya magiging reaksyon nila? I can imagine na wow, si Jesus, naipanganak na, yahoo! Amen? Tayo rin po, ngayong
kapaskuhan. Hindi man natin nakikita ang mukha ng ating Panginoong Jesus. Hindi man pa natin nahahawakan. Pero that we know that He is in our hearts and in our lives. We can rejoice because He is alive forevermore. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hayaan po natin na maging magalak tayo just by knowing that we have Jesus. Everything will follow, believe me. Everything po, lahat ng bagay susunod. Kahit sabi mo ngayon, malungkot ako kasi yung boss ko may problema ako. Hayaan mong pawiin ng Panginoon ang kalungkutan mo. May problema kami sa bahay, may sakit yung aking asawa. Hayaan mong pawiin ng Diyos ang kabigatan mo. Hayaan mong palitan niya ng kagalakan niya. Confident hope in God na tinatawag ang iyong puso sapagkat ika'y nananampalataya sa Kanya. Panghuli, reviving joy. Ito na po yung huli. Sabi ko po dito, yield to the Lord's command. Ano pong sabi ng mga shepherd? Tara! Sabi ng angel, di ba? Pinanganak na. Sabi ng mga shepherd, tara, punta tayo sa Bethlehem. Agad-agad, they obeyed the Lord. Alam niyo po, di ba, sabi ko po kanina, ang isang joy killer ay pride and disobedience. Talagang isasap niyan ang ating pong joy. Pero kapag tayo po'y sumunod, lalo po tayong magagalak. May mga kapatid po tayo dito na alam ko kahit mahirap, sumusunod sa Panginoon. At alam ko nung nakikita po nila ang bunga ng kanilang pananampalataya, sila'y nagagalak. Amen? Amen? Halimbawa po today, sino po dito yung dati hindi niya kasama yung family niya, ngayon kasama na niya? Meron po ba? Dati hindi mo kasama yung mama mo, o kaya hindi mo kasama yung ate mo, o kaya hindi mo kasama yung titang, pero ngayon kasama mo na. Di ba kayo masaya? Wala po bang ganon? Wala. Meron? Di ba? Oh. Anong feeling? Ay, kasama ko sila. Praise God. Amen? O yan eh. Alam niyo po minsan, yan po yung parang, at maalala niyo po, yan ay bunga ng inyong pagsunod. Halimbawa, anak ninyo, hindi nyo dating naisasama sa church. Kayo lang. Ngayon, yung anak nyo, tumatayo na sa harap. Di ba po, may source of joy yun? Amen? Amen? Na parang, Lord, dati hindi naman yan umaatinda. Dati nga hindi yan nagsasalita sa harap pa. Bakit ngayon? Nakakatuwa po yun. Amen? Dahil po matagal na po kami dito sa church na ito, marami na po kaming nakita ni Brother June na talagang itinaas ng Lord. Dati hindi makapagsalita. Pag magsasalita, puro ganito, sige po, manalangin po tayo. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Kami samahan mo, Panginoon. Panginoon, puro Panginoon ang Panginoon. Nag-umpisang ganon. Ngayon, hindi na, maayos na ang pananalangin. Alam niyo po, sa aming pong mga leaders, kahit di po namin sila anak, kahit kami po ay churchmates lang, kami po'y nagagalak. Bakit? Kasi po, nakita po namin ang paglago ng bawat isa. At dahil sila po'y sumunod, nagbibigay po yun ng kagalakan sa mga katulad po namin. Katulad po ninyo. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Dati yung mga tumatayo po dito, hindi makapagano, tatakot magtumayo. Parang kagabi po sa concert, yung pong singer na lalaki, alam ko po nervyos na nervyos siya. Umpisang song pa lang, nervyos na nervyos. Aabangan ko yung araw na magiging confident siya because I know the Lord will do it in Him. Amen? Because He will obey. Kaya sabi po dito, let us obey. Sabi po ng John 15 verse 10 to 11, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Verse 11, these things I have spoken to you. Mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo. Sabi dyan, that my joy may remain in you and that your joy may be full. Sinabi ko mga bagay na ito sa inyo upang ang kagalakan ko. Tandaan po natin sa mundong ito wala po tayong tunay na kagalakang makukuha. Ang tunay na kagalakan ay manggagaling lamang sa ating Panginoong Jesus. Kasi sinabi po dyan, that my joy, ang aking kagalakan ay manatili sa iyo. At ang iyong kagalakan ay maging kumpleto. Huwag kang maghanap, kapatid, kaibigan, ng kagalakan sa alak. Hindi ka magagalak dyan. Huwag kang maghanap ng kagalakan sa sugal. Na kapag ikay nananalo, lalo ka pang lalaro. Kasi, ay, may kagalakan dito kasi nananalo ko.
Nananalo ko, sige, diretso lang. Wala kang kagalakang makukuha dyan. Bakit? Ibabaon ka niyan sa utang. Kapatid, I'm sorry, hindi ko po alam, but the Lord is leading me to say this. You cannot find joy in these things. Kung sa tingin mo, hindi ko po alam kung meron pong ganon, na iyong asawa parang hindi kayo close, hindi ka nakokontento, at merong isang dumarating dito na parang ikay inaalagaan, kapatid, kaibigan, magdalawang isip ka. Sapagkat hindi makapagbibigay ng kagalakan sa pamilya mo kapag ikay hindi tumupad sa iyong sinumpaang pangako nung ikay ikasal. You will destroy the joy, not just your joy, but the joy of your family. Amen? Kasi nasabi po dito, I have spoken this to you, sumunod kayo sa akin at sinabi ko to sa inyo, parang aking kagalakan ay manatili sa inyo. At ang inyong kagalakan ay maging kumpleto. Sabihin nyo nga po, joy, completed in our lives. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. At sa panghuli po, reviving joy, let us be true seekers of the Lord's command. Gusto po ng Panginoon na tayo'y maging seekers, katulad po ng mga shepherd. Nung sinabi sa kanila ng mga anghel, sige, punta tayo, hinanap nila si Jesus. They were true seekers of the Lord's command. Nung inutos sa kanila, dumating ang Mesyas, hinanap nila. Kung hindi sila sumunod, hindi nila matatagpuan ang kakaibang kagalakan. Hindi sila magpe-praise the Lord, hindi sila magwa-worship. But when they found Jesus, they were full of joy because hinanap nila si Kristo. Lahat po ng makakatagpo, lahat po ng naghahanap at makakatagpo kay Kristo ay tunay pong pagpapalain. Amen? Sige po, palakpakan muli po natin si Lord. Praise God. Sabi po ng Psalm 119 verse 2, joyful are those who obey His laws and search for Him with all their hearts. Magalak daw po ang mga taong sumusunod sa kanyang mga utos at hinahanap ng buong puso ang kalooban ng ating Panginoon. Ang tanong, gusto mo bang ma-revive? Gusto mo bang ma-revive ang puso mo? Baka matagal ka ng malungkot. Matagal ka ng bitter. Matagal ka ng may unforgiving spirit. Today, I pray, may the Lord revive us with His joy. In conclusion, sabi ko po dyan, Jesus coming to this world or Jesus' birth, no, yung kanyang kapanganakan sa mundong ito, has taught us what true joy means. Tinuruan po tayo ng tunay na kagalakan ng kanyang pagpunta dito po sa lupa. Jesus is the only source of true joy. Only He can revive us with joy unspeakable. Ano po ba yung joy unspeakable? Yung joy na hindi kayang ipahayag. Joy na hindi kayang salitain. Joy na hindi kayang bigkasin. Kasi buong-buo siya dito sa iyong puso. Gusto mo yon? Gusto po natin yon? Gusto niyo po yon? Amen. Then let us all arise this morning.